Day 35, ang babasahin natin ngayon ay nakikita sa Exodus 16-18. Sabi sa Exodus 16, mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalabing-limang araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sim, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman, sa ilang na pinagdalhan na ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 ng araw, doble sa karaniwan ng kanilang pupulutin at ihahanda. Katapos ng makikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi nina Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, papatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa akin. Idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para magreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtatakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, makakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh at ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang tinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umaga namumulat sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Pinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi maubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan. At ito hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan. Ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid
para mamulot ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas at mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain. Pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Yahweh, ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong mga anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ialay mo sa harap ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng mana ng kabantipan ng palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit na 4 litro. Hmm. Mula sa disyerto ng Sin, naglalakbay ang mga Israelita. Sila ay humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila ay nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na may inom. Bakit kayo nagagalit? Bakit hindi ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh. Magsasama ka ng ilang pinuno ng Israel at una kayo sa mga Israelita, dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintiin kayo sa ibabaw ng malaking buto sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Iyon ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalan niyang Masa at Mereba, sapagkat nagtatalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tao natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ng tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nanalo ang mga Israelita. Kapag nakakababa, nanalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinupuro si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga itao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong mangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pari sa Midian ang ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian. Kasama ang dalawang nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito.
Ang pangalawa na may Eleazar, sapagkat ang sabi niya, "Tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon." Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan nina Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, "Darating ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak." Kaya't sinlubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa biyenan, niyakap ito at isinama sa kanyang tulda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkalihip sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo at tumapi sa mga Israelita." Si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin ng tipang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng mga Israel at kumain sila, kasalo ang biyenan ni Moises. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humato sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, "Ano bang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo?" Sumagot si Moises, "Mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinapahirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. Ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, may pagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa ng libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Sila na ang bahalang humatol sa maliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang iharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pa ang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu at sa sampu-sampu. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliit na kaso. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Amen. So dito nagtatapos ang ating Bible reading ngayong day 35.